Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Ito ang kontrobersyal na pahayag ni Senador Rolando Marcoleta sa Commission on Appointments noong February 4. Giit ni Marcoleta, hindi raw niya ibig sabihin ni Echepuera na ang KIG. Dahilan kaya noong February 25, iminungkahi ni Marcoleta na baguhin ang official minutes ng February 4. With the dilemma of plotting the West Philippine Sea that will include the waters of the KIG in the high seas, Senator Marcoleta used a hypothetical scenario of giving up the KIG if only to simplify the problem of delimiting the West Philippine Sea. Pero babala ni Senador Panfilo Lacson sa CA, posible silang managot sa paglabag sa batas kung aamyandahan nito ang minutes ng pagdinig noong February 4. Git ni Lacson, nakasaad sa Republic Act No. 10951 na nag-aamyenda sa Article 170 ng Revised Penal Code na maaring patawan ng parusang presyon koresyonal sa pinakamataas na antas at multang 1.2 million pesos ang falsification of legislative documents. Yan ay kung walang sapat na authority ang sino mang magbabago ng anumang panukalang batas, resolusyon o ordinansang pinagtibay, inaprobahan o nakabinbin sa lehislatura o sa alinmang provincial board o municipal council. Dapat daw pag-aralang mabuti kung yan ba ay bahagi na ng legislative records ang nakapending. Nabanggit na rin daw ito ni Lacson kay Senate President Tito Soto na siya ring chair ng CA. Maari daw kasing madamay si Soto bilang co-conspirator sakaling makasuhan ng falsification of legislative records ang CA. Ang motion ni Marcoleta noong February 25 na palitan ang bahagi ng record ng naturang pagdinig ay na-refer na sa Committee on Rules ng CA para suriin. Ayon kay Lacson, naging komplikado ang sitwasyon dahil sa resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan Palawan na humihiling na alisin sa opisyal na record ng Kongreso ang pahayag ni Marcoleta. Nito namang nakaraang CA hearing, si Senator Risa Hontiveros naman ang nakasagutan ni Marcoleta sa pagdinig ng CA dahil sa paggamit niya ng salitang satsat bilang pagsasalarawan sa mga pahayag ni na dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, Commodore J. Tariela at Professor J. Batumbacal. Si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. Ang salitang satsat ay karaniwan nagre-refer po sa isang Tagalog term para sa idle gossip, chatter, o babol. Kalaunan ay sumang-ayon din si Marcoleta na mapalitan ng mas nararapat na salita ang una niyang binanggit na satsat kasunod ng mosyon ni Hontiveros na alisin o palitan ito.